There you go. That's Mahal Kong Pilipinas by Jay Mara. Ayun, alam ko medyo, ewan ko kung sikat to sa Pilipinas, but when I heard the song, especially the lyrics, ang ganda nung pinararating niya. Ano nga ba yung ibig sabihin? Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Elmar Toledo, aka Asal Aso, isang tunay na tao. Usapang ganto pero totoo mismo. Kape tayo. At habang nagkakape, topic of the day natin, sira. Sira ka ba? Naninira ka ba? Sinisiraan ka ba? At ano yung mga factor? Bakit may naninira at bakit may sinisiraan? Pwede rin nating maipasok dito yung mga taong mahilig magparinig. Sige ako na mag-start, Elmar. Yeah, thank you. You're welcome. Thank you din. Actually, yung sira na yan kasi, it could mean two things. Ikaw yung naninira or ikaw yung sinisiraan. So, ako, I don't mind if people will say something na masama about me. For sure, mas marami namang nakakaalam ng other side ng pagkatao ko. Pero I mean, hindi ko rin naman marinig kung sinisiraan nila ako kasi malamang nauna nang na-i-block ko sila bago pala ako siraan. Yun yung point, di ba? Di ba? Ang galing, di ba? Konektado. That's the point na pambablock mo din eh. Hindi dahil parang that's the peace of mind that you need. Totoo. At saka putik, ilang taon na ako. Mahigit 40 na ako. Ngayon pa ba naman ako makikipagpalisan sa pakikipagsiraan sa tao? Kung kailan tumanda, kape tayo. Yan. Yun namang sa maninira ako ng tao, hindi ko ugaling manira ng tao. Pwedeng warning ang kitbawa, yung mga kaibigan ko, na halimbawa nagkakaroon, may lumalapit sa kanilang tao, na alam ko na yung karakas, na may masamang ginawa to. Hindi ko para sabihin sa inyo masamang ginawa ng tao na to. Wawarningan kita. Pero pag ginawa rin sa inyo, malalaman nyo yung totoo. Yan. Kumbaga, hindi mo mismo sasabihin at hindi detalye sa kanila kung ano man yun. Wawarningan ko lang. Pero yung sabihin mong ako yung siniraan, di bala kayo, mag-enjoy kayo. Sana ikayaman nyo. Yeah, thank you. Ayun, The Punisher. Marami bang naninira sa'yo? Ako, Elmar, good morning, everybody. Good morning. Wala naman akong, ewan ko, no, syempre, ang paninira, hindi naman natin malalaman yan unless it is said to us. Pero sa akin kasi wala naman. Ang ano ko lang dyan, paninira will always be there. Regardless of kahit anong gawin nating avoidance dyan, people will always have something to do, something to say about you, about other people. Mangyayari yan. Hindi mawawala yan dahil hindi tayo pare-pareho ng pag-uugali. But there will always come a time na you will say it's enough. Right? It's either you confront a person because of what that person is doing, or you tell the person because of what other people are telling that person. But regardless, whatever is being said about you, it should always be a point for you to reflect. So, doon papasok ngayon yung parinig. Yeah. Kapag napansin mo, kapag inadmit mo, and then you take it negatively, you will say something back na sasabihin mo, wala naman akong pinangalanan. Yeah. Which is pagpaparinig naman ngayon, di ba? Magkakambal pala talaga yan. So, totoo naman yan. Ang sarap ng mga nakakapakinig din ako ng ganyan. Nakakapakinig ako ng ganyan na, alam mo yun, they always take things positively. Mahirap gawin yan kasi. Kaya saludo ako sa mga tulad mo. Ayun, so, sino yung nagsalita? Irene! Ayan. Irene, ikaw. Balik na tayo sa topic of the day. Good morning ulit sa'yo. Balik tayo sa topic of the day. Siraan, naninira ka ba or sinisiraan ka ba? So yung tanong kasi is bakit ba siniraan? And yung tanong din doon sa party naman na nanira. So bakit ka naman nanira? So isang nakikita ko ganito din. Yung isang dahilan, yung pinaka roots nito, most of the time, is yung inggit. Kapag yung inggit meron sa puso ng tao, so hindi talaga
hindi talaga niya palalampasin na maninira. So ang tanong naman is, bakit ba kainggit-inggit? Ano ba yung nakakainggit? Ano ba yung meron yung tao na yun? Kasi sometimes ganito, dito lang sa social media observation. Minsan, I'm hearing from people kapag nagsasabi sila na ang dami mong followers, ang dami kong followers, parang gano'n. And then meron naman na wala akong followers, parang gano'n. So, minsan, di ba, may mga tao dito like they have good content, very influential yung content, very effective, madaming natatouch na lives. So, ibang tao, ayaw yun. No? Especially yung mga tao na maaari masasabi natin na madaming kakulangan, madaming wala sa kanila. So, pumapasok yung envy, yung inggit sa puso. So, kaya naninira, nakakapanira dahil may inggit. Dahil may inggit sa puso. So, for me naman, nanira, hindi ko to ugali eh. No? Pero hindi naman sa, as much as possible, iniiwasan ko to, manira ng kapwa. Mahirap kasi, kasabi ko kasi sa akin lagi, ang importante nung, once kasi na nabitawan mo na yung salita, mahirap na yan bawiin. So, karamdam ka na naiinggit ka, kaya ka nakakapanira. Kailangan mo ng tulong from other people. So, yung tao, yes, you need help from other people. Kung wala kang acceptance, then, kasi kaya ka nakakapanira, dapat tanggapin mo somehow in some point of your life kasi may weaknesses ka. So, pag yung tao hindi natanggap yung weaknesses niya, ayaw mo talaga magpatalo, papasok, makakapanira. And kapag maninira ka, natural magpaparinig ka. Kasi that will be your way to reach out para mailabas mo yan. And for me ganun ko siya tinitingnan. Thank you. Ayun. Bago si Jenny, basahin ko lang to, yung comment ni Lloyd. Sadly, we will never admit na naninira tayo. It's always his, her, theirs fault. Tama naman. Ayun. So Jenny, ayan, Sira, anong masasabi mo sa topic natin for today? Yeah. Kanina, 'di ba, yung question mo, sira ka ba? 'Di ba? Sa akin kasi no, pag sinabi mo yan ganyan, well, ang tingin ko kasi diyan is sira ka sa taong ayaw ka. Alam mo 'yun. So, sa tunay na kaibigan mo, no, kasi kahit anong baho mo kaya nilang tanggapin yan eh. Hindi ka masisira sa kanila. So for me, no, kung sira ako, it doesn't matter for me because kung sino man yung naninira sa akin, kung sinisiraan man ako, it only means na hindi ko sila kaibigan and they don't matter to me. And para din kasi itong chismis same goes, no? So parang ganito siya. Example, si Irene, nagsabi siya sa akin na nabiyuda siya and now she's seeing this guy, 'di ba? Tapos halimbawa si Bossa hindi sila magkasundo. Then sinabi ko sa kanya, tinanong ko ni Bossa, "Uy, kamusta na si Irene?" Ayun, she's happy now. Alam mo yon, she's seeing this guy, ganyan. Pero kung hindi gusto ni Bossa si Irene, she can think na pag may nagtanong na iba sa kanya, parang chismis na nga eh. O, kamusta na si Irene? Ayun, naglalandi na. Sabi ni Jen, siniraan niya sa akin. Si Irene daw is already seeing this guy, naglalandi na. So, parang chismis, alam mo yon, no matter if the intention was just stating facts, diba? And not really to chismis or manira. The interpretation of that someone who is getting that information can be misinterpreted. So, parang ganun siya, 'di ba? So, para sa akin, no, yung paninira, kagaya ng lahat ng sinabi nila, at the end of the day, we can only control, no, yung sarili natin. However, whatever message that you send across to someone, hindi mo na yan hawak. So, even though your intention was good, your intention was just factual, it depends on the person. Yung third nga, di ba sabi tatlo, siniraan, naninira, and yung nakikinig. So, depende pa rin kung sining nakikinig and kung papaano niya rin ilalabas yung nadinig niya. So, for me, yun yung interpretation ko doon, El. Thank you. So, sino sa inyo yung masasabi na kayo ay naninira ng ibang tao? Kasi may narinig ako na hindi sila naninira eh. Sino sa inyo yung masasabi na naninira sila ng ibang tao? Ako, masasabi ko oo, pero atin lang.
I mean, kasi tulad dito sa live, I won't say like any names or whatever during the live. Siguro kung halimbawa private conversation, halimbawa kami ni Lloyd, but it's still up to Lloyd kung paano niya ititik yung mga sasabihin ko, 'di ba? And it's up to him din. It's up to him din kung ikukwento niya sa iba yung mga sasabihin ko sa kanya. So tama naman si Jen, sang-ayon ako kay Jen na it's up to the person na makakarinig nung sasabihin mo kung ito'y paninira nga ba o hindi. And anyone na naninira ba kayo? Ayan, El, gusto ko sagutin yan, ano? Kasi di ba sinabi ko kanina na hindi ako naninira at Ikaw ba yun? Okay. Oo, plastic ako eh. Mapagmalinis ako eh. Charot lang. Hindi, alam mo yung hindi ako naninira ng tao intentionally. Pero, some of you may know me as may matabil na dila or yung pag yung nagsalita ako direkta, borderline taklesa nga ako eh. Talagang ganun ako. So, when I say something, it's factual. Kung yun yung nararamdaman ko about that person, kunyari, sabihin ko, oo, pumunta kami sa isang handaan. Grabe, si Jenny, ang daming binalot. So, ganun. Yun sa akin, kwento yun. Ako talaga ha. Hindi, kunyari lang, ikaw katabi ko. Ito naman, di ba, magkumari tayo, huwag kang magalit. Tapos sasabihin ko, tas nakita ko si Irene sumunod din, may dalang mga microwavable, si Jenny plastic lang. So, alam mo yun, yung, yan, oo. Tapos nakita ko si Punisher din, sabihin ko, yung bag niya, ang dami ding laman. Pero hindi naman ibig sabihin, siniraan ko sila, nagkwento lang ako, siguro na-amaze ako. Or about, like ko, si Almar, naamoy niyo ba kanina? Hindi ata naligo. So parang ako naman, hindi naman paninira yun. Pero kumbaga, I'm just stating a fact. Tama si Jenny eh. Depende sa receiver on kung paano yung perception na sinabi ko, kung ito ba ay paninira o parang siguro minsan sasabihin, inisip nila patawa lang kasi being me as a funny person din, pwedeng ganun. Pero pag ako siniraan nyo, sinasabi ko sa inyo, bahala kayo. Lampaki lang. Yeah. Yun yung gusto kong malinawan eh. Kasi nga, yung ibang tao, may naikwento lang about sa ibang tao. Sasabihin kaagad nila, or ikukwento kaagad nila sa ibang tao, sinisiraan ka nito. Which is hindi naman talaga. Nagkukwento lang ako about dun sa tao. But I'm not saying masamang tao, tong tao na to. Sige, Punisher. Honestly, I don't like talking about other people. So, you can never judge me as somebody na naninira or I make chismis. Bihira yon. Unless a person will be talking to me at may sasabihin sa akin about another person. Yun, dun medyo, I would say, nandun ako sa borderline ng hindi naninira but I talk about facts. Katulad ng sinabi ni Mai. But when that happens, usually kasi I put an end to it. I would rather tell a person directly kung ano yung gusto kong sabihin rather than tell it to another person. Kasi alam ko you might be hurt with what I'm going to say, pero at the end of the day you will realize that the very reason why I told you that is because I don't want you to hear it from others. Mas mabuti nang diretsahin kita. Mapapangit man yan o maganda man yan, dediretsahin kita. Kaya yung mga tinatawagan ko, no, iisa lang ibig sabihin nun, may sasabihin ako. Pero if I do not talk to you personally, or I don't send you a message, ibig sabihin wala akong sinasabi sa'yo, wala akong sinasabi about anybody. Basta, sa akin lang, hindi ako naninira, ayoko ding nakikinig sa paninira. But eto ang tanong ko. Pero isa-isa lang pala. Isa-isa lang. Sino sa inyo yung makakapagsabi na experience nyo na siniraan kayo at paano nyo hinandle? Ayan. Ako noon sa dati kong office, actually hindi ko alam na palang circulating na story about me. Until one person bravely asked me on how I'm doing it. Sabi ko, doing what? Sabi, how do you do it? Ko, do what? Sabi niya, yung parang masaya ka lang. Sabi ko,
di ba dapat masaya ka lang? Sabi niya, kasi di ba of all the things na circulating dito, yung mga stories about you, ganyan ko, meron ba? So alam mo yun, napaka-dense kong tao na, what the fuck, ano pakialam ko sa inyo? Okay, kwentuhan kayo dyan, sige. Tapos parang sabi sa kanya, alam mo, if you're worth their time, na everyday ikaw ang topic nila at nag-uusapan nila na they're spreading rumors about you, then it must mean that you're worth their time. Kaya kung importante ko naman, yun ang sabi ko. Kasi di ba kung hindi ka importanteng, kung hindi ka importante at wala ka namang saysay sa buhay nila, anong pag-uusapan nila sa'yo? Nga, I won't mind them. Kung anong gusto nilang pag-usapan, trip nila yun eh. Bahala sa buhay nyo. Basta ako, kumita ako. Yun lang. Yung ganun lang. Thank you. Ayun, Irene, ikaw, naka-experience ka na ba na, yun, alam mo sa sarili mo na siniraan ka? But bago yan, basahin ko lang to kasi natutuwa ako dito. Ayun ko kung napansin nyo, meron ditong isa nagko-comment, si Alpha minus 1 over plus watch. Alam nyo, napansin ko lang, Tagalog yung pinag-uusapan natin. I don't know kung siguro hirap lang siyang mag-translate. That's how I'm gonna take it. Sabi nga, maging leader tayo. Yun yung pagkakaintindi ko sa mga sinasabi niya. So, basahin ko lang. Leaders always send crystal clear messages that can only be perceived as intended. Ayun. So, ang topic po natin, siguro nga medyo hirap siya sa pag-intindi ng Tagalog, kaya English niya, tinatype yung comment niya. So, ulitin ko po, ang topic po is siraan. Ayan, sa next week pa po natin pag-usapan, yung leader. Kung halimbawa po na available ka at naiintindihan mo yung salitang Tagalog na malinaw, yeah, feel free to drop by again sa ating live next week. And so, Irene. Yes po. Oo, papael ako. Nag-explain talaga siya. Yes po. Kasi ako na-experience ko siya recently lang. Pero hindi naman hindi sa mga kaibigan. So, relatives. And then, kaya ako pumatol kasi nadrag yung info and then involved siya na iba pang bagay like pera, bayaran, eleksyon, parang ganun. So, yun, sumabog ako, hindi ko na siya kayang palampasin. Kasi ako yung tao na pasensyosa ako mahilig ako sa pasensya na tinapay. Hanggat kaya ko kasing palampasin, sige lang, parang ganun ako kasi. Sabi ko nga, yung paninira is ganito hearsay naririnig ko sa ibang tao. Pero pag kaibigan mo nagsabi sa'yo, still kahit kaibigan mo magsabi sa'yo, mag-iisip ka pa din kung papatol ka, magsasayang ka ba ng oras para patulan to? Tama naman si Punisher in some way na dapat, kung ikaw yan as a person, walang masama na i-confront mo, walang masama magtanong. So kung tatanungin mo ako kung nakakapanira ako, baka nakakapanira ako. Bakit? Kasi diba sometimes, kapag nasalina ka ng isang impormasyon, sabihin mo natin yung information na to 10 tao na yung nagsabi sa'yo. So para sa akin, hindi na siya parang hearsay lang hindi na siya chismis lang diba? So ang gagawin mo, i-confront mo o i-confirm mo, hihingi ka talaga ng confirmation kung totoo ba yung sinabi mo? Bakit mo to nasabi? Anong basis mo ba't sinabi mo to? So, ganun siya sa akin. Ganun yung nangyari sa akin. And I confronted that person na actually hindi lang those people. At saka, ang ganda ng ginawa ko kasi I take it like, una, hindi ako nangumpronta ng mataas yung emotion ko. Pinalipas ko muna talaga yung mga araw, kumbaga, hinayaan ko muna. So yun, ganun, I confronted those people talaga and sabi ko nga, nung kinausap ko naman yung mga tao na yun, nandun na ako sa level na emotion ko na mababa na. So ibig sabihin, para din maging maayos kasi ang gusto ko na lang, maging payapang usapan. Still, so sabi ko nga, kung ano man yung kinalabasan, nandun pa rin ako dun sa, lagi ko kasing sinasabi na walang hindi madadaan sa mabuting usapan at sa mapayapang usapan. Kasi kung dalawang tao, yes, mag-uusap ng palagi kayo, magsasalubong kayo ng emosyon nyo. Lalo na yung, sabihin natin, yung raw, di ba? Yung receive. So, yun nga, siguro heads up din sa mga tao na sabihin ko na mahilig mag-ulam ng patola.
Huwag kayong masyadong magkakain ng patola. Kasi nga, eto naman tao lang naman talaga tayo. Lumalampas tayo dun sa pamantayan, sa limitasyon natin. Sometimes, yung initial reaction mo agad, okay, galit ka whatsoever. Yun nga, mas marami kang masasabi mo out of your emotion. Hindi ka na makakapag-isip ng logical. Hindi ka na makakapag-isip ng tama. So for me nangyari, at kung sasabihin ko, sabi ko nga sa akin, ayoko siyang ayoko kasi yung maging ipokrito. Sabi ko, baka, kasi sabi ko, pag may mga bagay kasi ako pa naman, sabi ko, ang dami kong pinapalampas. Pero once na talagang parang hindi na tama to so I will make it a point talaga na mag-confirm. Grabe, no? Parang patawad din Mas masakit pag yung mga taong malapit sa'yo kasi nabanggit mo relatives di ba? Parang mas mabigat pa rin talaga kapag sa mas malapit sa'yo nanggagaling yung paninira. Parang pagpapatawad, mas nahihirapan yung ibang tao tulad ko na patawarin yung mga taong mas malalapit sa atin. And then, ayun, thank you sa thoughts mo and then dun sa naikwento mo. Ako, parang kagaya nung kay Irene, ang sakit kasi yung paninira is nanggaling din sa relatives, no? And ito, this was during the time na yung husband ko nag-abroad. And parang apparently, no, meron akong neighbor. Alam mo na, minsan, no, yung mga marites talaga na kapitbahay. So I think, no, nagwa-wonder siya bakit gabi-gabi ako umaalis. Gabi nga yung trabaho ko dahil sa call center ako nagtatrabaho. So, it came to a point na parang nakilala niya yung in-laws ko, ganyan. And yung husband ko during that time nasa abroad. Ang daming nakarating sa husband ko na balita na nanlalalaki daw ako. These are emails, messages, and even calls na natatanggap ng asawa ko nung nasa Saudi siya na sinasabi nga na nanlalalaki daw ako. There was even a point na sinabi sa husband ko, and I saw the email, sinend sa akin ng asawa ko nung time na yun, na may nakakita raw sa akin na nagmotel ako. Alam mo yun, nadala ko pa yung kotse ko pa. Natawa ako noong una kasi parang manlalalaki na rin lang ako, wala pang pera, ako pa yung magdadala ng kotse ko, diba, ba't hindi siya? Pero noong una, natatawa lang ako, kaya lang dumating dun sa point na nagkaroon na ng strain yung relationship. Unang-una, ang layo namin sa isa't isa, diba? And I came to a point na nung sobra na talaga, and yung husband ko kasi level-headed talaga siya, and alam mo, as much as possible, lagi niya sinasabi na kung hindi naman yan totoo, then wag na nating pansinin. But for me, that was too much. Alam mo yun, ako na yung nasisira and yung sinisira is yung relationship namin ng husband ko, diba? So, I really called my in-laws, alam mo yun, to say na kailangan nyo ba ng time card ko, diba, sa trabaho, just for you to see. O so pinapatulan mo? Right. Sorry. Yeah, I had to kasi sobra na alam mo yon, and even sa family ko nakarating na, imagine that, diba? So my mom even called me na, anak, ano tong nababalitaan ko, because it's circulating in the family already and it's not something good, diba? Na parang yung asawa ko iniiputan ko habang nasa abroad, diba? So that was too much. And I had to clarify it, pero hindi pa rin ako naging bastos, Nung kinausap ko yung biyenan ko, no, talagang I had to speak to her in a manner na may respeto pa rin. Pero I really told her, if she wants to see yung time card ko sa work, then I'll show her as proof, no. Tas eto pa nga, sabi ko pa nga, Elmar, kung nanlalalaki ako, sabi ko si Tarok yung boy namin, no, siya naglalaban ng panty ko, lahat ng panty ko wasak. Sana man lang bumili ako ng lingerie, diba? At nagpapaganda ako para maisip nila na nanlalalaki ako. So, alam mo yun, minsan dinadaan ko siya sa joke, but really, no, sometimes, sobrang sakit talaga. Doon naman sa, and again, it's painful kasi it's a relative. Ito, napaisip lang ako, kahit sino pa yung naninira, kung talaga man na naninira sila. Hindi sa gusto natin maging righteous, napaisip lang talaga ako. Paano ba dapat hinahandle yung taong naninira? Anyone can answer. Alam mo, yung mga taong naninira, nag-self-destruct yan. Alam mo, doon ako natutuwa kapag sila na yung sila na yung pinito ng sarili nilang Okay, ganito. So yung pag sinabi ko nag-self-destruct, sabihin,
sila rin yung, kumbaga, makakasira sa sarili nila. Halimbawa, ako, siniraan ko si Punisher. Alam niyo ba to si Punisher, ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos alam mo, kakampi pa niya si Jenny, ganto, yung ganon, di ba? Tapos mamaya, iba na yung ikinikwento ko na parang, ano kasalanan ng dalawa? So ako lang yung nagbigay ng mali siya. So ganyan, yung mga naninira kasi, they tend to self-destruct, lalo kapag they're fabricating stories na may narinig na storya dinagdagan. Tas isinira pa dahil may personal akong grudge din dun sa taong nasa kwento or inis ako sa kanila na parang gusto ko na siraan lang din sila ng siraan. Ngayon, the way to handle those people is to feed them with more clues. Clues lang, kaysa sabihin mo hindi lies, bigyan mo ng clues, feed their ego. Magsa-self-destruct yan. Mamaya lalabas na sila rin lang talaga yung naninira at saka sila yung walang kredibilidad. Promise. Thank you. I cannot say na my way is the best way, no? Pero ako, when I handle yung mga naninira, I make that person feel na, okay, I'll be listening to you, but I'm not closing my doors to the other person. Okay? That means to say, neutral ako. So yeah, you can tell me everything. Pero mapapaisip ka, ako, yung taong yon, he's telling me these things, that person will be realizing, okay, did I made the right choice by telling the Punisher? Because that person will see I'm not into listening to it because I don't like it. But I'll be listening. Now, doon naman sa mga nanira na sumabog na yung paninira, nalaman na nung kabilang side, most definitely it will not be coming from me. Manggagaling yun sa iba, kung sino pa man ang sinabihan niya. And I would tama yung sinabi ni Jenny kanina, sila mismo ang naghuhukay ng libingan nila. And yung sinabi ni Mai na they really are into ruining themselves, their credibility. Sila mismo ang sisira sa sarili nila. Kasi kung ikaw, matino kang tao, hindi ka maninira ng kapwa mo. Pangalawa, kung ikaw ay may tamang pag-iisip, you will never tell a person like me, like the Punisher, kasi alam mong level-headed ako and I don't take sides. So how do we deal? How do I deal with this kind of people? Never tolerate. Ito pa, dagdag ko. 'Di ba sabi nila, kapag ka ikaw ay pinupukol, hitik ka sa bunga. Hindi ka sisiraan kung hindi ka kainte-interesante. Thank you. Yung hindi ka naman hindi babatuhin ng isang puno kung hindi hitik sa bunga. That's true. Kasi ito sana yung lesson learned ko or magiging katanungan ko sa inyo Ano ba yung mga bagay at klase na sinisiraan? Anong klaseng tao? Yung bakit ka sinisiraan? Anyone can It's answer. from the word sira. Bakit mo sisirain ng isang bagay na sira? Siyempre sisirain mo isang bagay na buo. Diba? The reason why I'm asking POVs of other people or other person is for me to learn from those. And then, yun nga, yung, alam mo yun, ang sarap kasi nung paggising mo positibo. Hindi sa nagpapakatama tayo, pero tulad nito ang galing papangalanan na kita. Kung sino ka man, Lloyd Pinoy Tracker, kung sino ka man. Ang ganda nun tol, hanggang kanina pinapaisip mo ko, I don't know how are you gonna interpret this. Ito yung sinanya sa akin na pinag-iisipan ko, and I don't know if tama to dun sa sinasabi ko or tama din to dun sa topic of the day. But for me, para sa lahat to yung napakasimple lang. Paano nyo ipapaliwanag yung everything happen for a reason? Nag-yes ka, Irene, di ba? Punisher, nag-yes ka, di ba? Ikaw, Tattoo din, Jen. Tama ba na everything happen for a reason? Yes. Sabay pa kayo, di ba?
Paano kung babaliktarin ko? Hindi ba ako sumasagot? O hindi ko pa ba sumasagot? Oo. Sometimes you make it happen. Kung trip mo. Yeah. Hindi, Kasi, di ba? eto. Yung kasi yung sumunod niya sinabi. What if you're making, ikaw ang gumagawa nun lahat at kaya ka nagdadahilan? Kasi ikaw ang gumawa nun. Actually, there's two sides of it pa rin eh. Isang good, isang bad. Yung Sige. sinabi mo nagdadahilan lang, it's another side. Pero what if, ikaw mismo nag-umpisa kasi gusto mong mag-ingay. Like, sige, balikan natin si Takoyaki, si Taragis. Taragis talaga tong taong to eh. Alam mo, gusto mong gumawa ng EA for your business. So you make it happen. Yun nga lang, it backfired. Diba? Pero at least, diba, good or bad, it's still publicity. So, mukhang nakabuti pa rin naman sa kanya. Pero So yun nga, sometimes you make yung it ginagawa happen. natin, yung ginagawa natin, tayo din yung gumagawa kung ano yung magiging balik nito sa atin, 'di ba? Hindi pwede na kaya nangyari to kasi may dahilan. Kasi kung iisipin natin, tayo lang din talaga yung nagdidesisyon sa buhay natin kung mangyayari at pwede bang mangyari to. Tama ba? Correct. Di ba? Ang lalim nun eh. Ang lalim nun sinabi niya sa akin eh. Sorry, El, you're right, no, in some instances, but there are certain things in life na we don't have any control of. For example, that's different. That's diba? different. Yeah, That's different right. talaga. Kaya nga eh. Kaya we cannot say lang na everything. So, in some instances, diba, we can say that everything happens, well, hindi nga dapat everything happens for a reason eh. Some things happen for a reason. Could be the best statement, hindi everything. Kasi you are right, and Maya is right, diba? There are certain things talaga that we should be taking control of. Just be ready to take accountability for whatever action, diba? Kumbaga, if you decide to do something and nagkaroon siya and ikaw na yung nagdadahilan, diba? Then be accountable for that. Diba? Hindi yung sasabihin mo lang, ay, ginawa ko yan talaga kasi yung it's meant to happen. That's bullshit, diba? Pero, if you did something, you took that risk and did something and you failed, or meron kang hindi naging maganda yung result, then be accountable for it. Accept it. That is because of your action and you learn from it. Yeah, Sige, tama. Eric. Yeah, dagdag ko kay Jenny kasi parang natawa lang ako dun sa example na naisip ko na ganito, di ba? Kasi meron kasi mga tao na parang nandun siya sa peak ng paninira niya. Pagkatapos gusto niya kasi yung paninira niya parang gusto niya i-share, you know. Tapos ikaw yung tao na napagsabihan. Let's say ako yung napagsabihan. So kapag yung ganon sa akin, actually nangyari nga na na-sharean talaga ako ng ganyan. So alam mo ba, ang naging decision ko, so still it's the decision, it's a choice. Hindi ko siya binigyan ng sagot. Kasi gusto ko, hindi ko siya binigyan ng sagot na gusto niyang marinig. Hindi ko siya ginaslight or whatsoever. So hinayaan ko siyang mapaisip at mag-isip pa. Kasi ang point ko dito, ikaw yan eh, okay? Gusto mong i-share yan, although it's negative na i-share mo. So, idadamay mo pa ako. Okay? Parang, hello, ang dami ko na iniintindi, dadagdagan mo pa. So, para sa akin, it's too much. So, ganun, hindi kita bibigyan ng sagot na gusto mong marinig. Gusto ko, ikaw sa sarili mo, ang makarealize yan, bakit ba yan nangyayari sa'yo? Kung sa'yo man yung paninira, kung sa'yo man yan bumabalik. Gusto ko mag-isip-isip ka. Or kung walang salamin sa bahay nyo, PM mo ko, patabigan ka ng salamin. Sabihin mo Natawa ako yung dun. and I thank you. Thank you din sa inyong lahat. Thank you rin sa mga tumambay. Lalo na doon sa nag-send sa atin ng gift. Sabi ko sa iyo, palayo ka naman. sayang din kung inisang bagsak mo yan eh. Mag-50 push up pa ako diretso in front of you live. Dahil dyan, it is. It's time already for our lesson learned of the day. Sana meron kayong ma-share na natutunan nyo. Kahit hindi galing dun sa topic kung ano yung na-realize nyo. And pasensya na kung na-open up ko yung napaka-deep kasi sa akin nun. And ngayon ko lang din na kung babaliktarin mo. Parang, but yung iba kasi hindi nga sa lahat, but most of the instance na tulad nung i-content ko sana na ganito yung kinukwento mo, ganyan yung kinukwento mo. Ang tanong, anong ginagawa mo para mabago yung kwento mo?
Diba? Or ginagawa mo lang dahilan yung mga kwento mo para magtunog, ikaw ay mabango. Diba? So, yun. Lesson learned. Anyone can start. Ano na, Elmar, total, Sige po. yeah. Thank you. Siguro I will always say na, yeah, I know ngayon, wala ako naririnig na, na sira about me, and I don't, excuse me, I don't do it as well. And I hear a lot of things, but I always put an end to it. But what I have learned in this discussion is that we all have differences talaga in taking things. We all have different ways of dealing with things. And the only thing that matters is that we always know what's the truth. We always seek for the truth, and we always use the truth to make us stronger and make us face our everyday lives in a good way. Kasi kung palaging katotohanan lang ang ginagawa mo at pinaninindigan mo, hindi ka kahit kailan maliligaw. At ang katotohanan kadalasan masakit. Pero tanggapin natin yung katotohanan, at kung dapat tayong magbago tayo. Kung meron din dapat magsabi tayo. Kasi yun lang importante sa mundo. And always stay positive. Regardless kung siniraan ka, hindi yung palaging away, hindi yung palaging aawayin mo yung naninira sa'yo. Ang dapat mong gawin, alamin mo ang sarili mo. Bakit ka ba sinasabihan ng ganyan? At kung nalaman mo yun, ayusin mo. Thank you. Ayan. Irene. Yeah, same with kay Punisher na sinabi, tama naman talaga. So, para dun sa mga parang libangan yung manira, bago tayo manira, una, kailangan kumpleto yung detalye natin, kilalanin natin yung taong sinisiraan natin. Kilalanin natin yung taong sinisiraan natin para hindi tayo magkamali dun sa mga paninirang gagawin natin. Pero, ang mas dapat nating kilalanin yung sarili natin. Okay? Mas dapat yung sarili natin. Para bago ka pa dumating sa point na makapanira ka, ikaw muna, makapag-self-realization ka, makapag-self-check ka, bago mo spill yung paninira. So yun lang, ganun lang kasimple. So ito lang naman talaga yung buhay, no? You do good, you earn good. So you do bad, you earn bad. Thank you. Ayan. Irene. Tatu. Mai. Alam nyo, hindi naman masama na, di ba yung iba sabihin, pag wala ka din naman magandang sasabihin, manahimik ka. Hindi rin naman masama na kapag may sinasabing masama sa ibang tao na manahimik ka. Alam mo yon, kasi minsan sa panahimik mo, mas nagagalit sila, masaya. At saka, tulad yung sinabi ni Punisher kanina na na kung paano mo i-handle yung mga naninira na sinasabi sa inyo, i-feed ng mga bagay na magaganda tungkol sa iyo para lalong mabuisit. And lesson learned lahat to, ha. Mang-asar lang kayo ng mang-asar, sasabog din yan. Tapos ano nga pa yung sinabi ni Punisher kanina na nagustuhan ko nito lang. Yung bato, lesson learned pagpukol. Sa lesson learned na. Oo, yung hindi yung pagpukol, kasi totoo yun, kapag marami kang bunga, syempre gusto nila makulat yung bunga mo. Ayaw nila ikaw yung may bunga. Mamaya sa replay pagka napanood ko. Parang ang ko ngayon, walang kakwenta-kwentang kausap ngayon. Hindi naman, meron ako nakukuha sa inyo. Tapos yung yung parang may sinabi si Punisher kanina nung sa lesson learned na may sinabi siya tungkol sa yan. Sa paninira naman topic natin yung No, I mean, kasi meron siyang may partition kasi sinabi niya about siniraan, pagiging positibo. Yun yung mga nabanggit niya Oo nga Alam mo, anyways, kahapon pa kasi ako walwal sa painkiller, sorry. Okay lang. So, yun. So, hindi, ito na lang, last na. Kapag siniraan kayo, huwag nyo na lang siraan pabalik. Ito yung sinabi ni Punisher pala, naalala ko na, kung ano yung dapat mong baguhin sa sarili mo. Kunyari, siniraan ka.
Diba? Kung halimbawa, ako, may ninakawan ako ng pera, diba? Or sabihin na natin na, Punisher, pautang akong 30,000, babalik ko sa sweldo. Pero hindi ko ito binayaran. Ang ginawa ko, tinakbuhan kita, tapos binlock kita. Yan, saya, diba? Tapos, ngayon, to si Punisher, galit na galit. Dahil sa TikTok niya ako nakilala, sa TikTok din siya nag-rant. Yan. Ngayon, nalaman ng mga tao na gano'n, na gano'n yung nangyari sa amin. So ako, sirang-sira ako syempre nun kasi nagranta si Punisher, pero kasalanan ko, di ba? Ngayon, sabi ko, dahil pinagsabi mo na lang din naman at nalaman na ng mga tao, di lalo kitang hindi babayaran. Eh di lalo akong siniraan ni Punisher. Ngayon, kung anong babaguhin mo sa sarili mo, kahit ba sabihin mo may kasalanan din siya, pero, di ba, may kasalanan si Punisher kasi nagbunga nga eh. Pero ako yung talaga may kasalanan kasi ako yung kumbaga ninakaw ko na yun eh. Ibabalik ko dapat yun uti-uti bilang paghingi na rin ng pasensya at bilang pagre-redeem dun sa kredibilidad ko bilang tao. Diba? It's redeeming yourself. It's how you redeem yourself dun sa mga pangit na pinagsasabi sa'yo. Dahil yan ay sinabi na, dahil parang inamin mo na rin naman eh. Eh di, might as well make something good about it. Hindi yung siniraan ka na, mas lalo pang ipinamukha sa tao na ganong ka. Yun lang naman. Pero kung wala ka namang fault, at siniraan ka lang basta, ano babaguhin mo sa sarili mo? Di ba mukhang tanga? Yeah, thank you. Stay put. Yun lang. Kalma. Ayan, yung pala yung maganda nating tugtog. Kalma. Ang galing. May naisip na ako kaagad. Ano ba pamagat noon? Lagabog or kalma talaga? Lagabog. O lagabog by Kasta. Okay. So yun. Oo, pero dadagdag ako dun sa kay May. Kasi yung example ni May, yung sa paghiram ng pera. Diba? Ako naman may example ko yung ganito, yung tao na napapansin ka, kasi daw ganito, bakit wala naman siya masyadong ginagawa, hindi naman siya masipag, pero bakit ang sarap ng buhay niya? Diba? Bakit, samantalang ako ang sipag ko, parang halos gumapang na ako sa pagtatrabaho, parang ito lang yung sitwasyon ko pa rin, hindi ko pa rin mabili gusto ko, hindi ko pa rin magawa. Pero naman siya parang relax lang. Ako ang sagot ko dyan, ito na yung sagot ko dyan. Ikaw ang mamblema niyan. And I don't give a damn, okay? Ayokong problemahin yan. Kung ang tingin mo sa mga tao, bakit sila chill lang sila, pero okay sila, relax sila, happy yung buhay nila, it's on you. At ayokong problemahin yan. I don't really give a damn kung ano yung iisipin mo. Okay, so it's still nasa iyo talaga yun. Ikaw ang mag-isip, ikaw ang nag-iisip, ikaw ang gusto manira, ikaw ang mamblema. Yun yung sa akin. Thank you. So yun, wrap up ko lang yung topic natin na sira ka ba, siraan? Siraan, ano bang sinisira? Anyone can answer that. As that simple question. Ano ba ang sinisira natin? Sinisira natin yung mga buo. So, kung sa feeling mo sinisiraan ka, di ba dapat nga matuwa ka? Kasi ang tingin nila sa'yo, buong-buo ka pa. Yun lamang po. Yun lang yung lesson learned ko. Be thankful do sa mga taong naninira sa inyo kasi ang taas ng tingin nila sa inyo. Maraming salamat. And again, we're not looking forward dun sa, kasi nga, alam niyo kung bakit walang nanonood sa atin or sa live ko, kasi nga, ang hirap maging positibo. Mahirap gawin yun. Diba? Kung halimbawang ako, yung makikinig, dadaan ito sa feed ko, maybe, kasi ganito ako eh. I will tatambay talaga ako and that's why I wanna make sure na kapag tumambay at nagustuhan nyo yung live ko, I wanna make sure na habang nakikinig kayo, nagdadrive man kayo, nasa opisina man kayo, you will stay for 2 hours. Like, hindi yung paiba-iba tayo ng topic. Ganun yung gusto ko, sa madaling sabi. Ayun lang. Yun lang yung masasabi ko. Kasi mas gusto talaga nila yung nag-aaway. Mas gusto nila yung nagsisiraan. Mas gusto nila sinasawsawan yung ganung mga palabas at topic. But yeah, that's what it is. We don't have, me personally, I don't have nothing against them. Pero kung iisipin nyo, di ba,
sino sa mga TikToker na or sa social media yung naninira lang pero hanggang ngayon kilala pa. 'Di ba? Yung mga biglang sumikat, yung mga biglang nakilala dahil sa paninira at sa mga kung ano-ano lang na content. I'm not saying tama yung ginagawa natin, but for me, this is how I spread love. Ganun ko na lang kasimple sasabihin sa pagiging positibo. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung live natin, Siraan. Ang galing nung Thank you din. Nung hitik sa bunga. Gusto ko yun. And then, marami akong natutunan at na-realize. Ayan. It's up to you guys kung paano nyo tatanggapin yung naging topic natin for today. But yes, it's time to go. It's Elmar Toledo, isang tunay na tao, aka Asal Aso. Usapang kanto pero totoo. Kape tayo, ubos na yung kape ko. At sa muli, thank you Pan, thank you. Maraming salamat. Good morning everyone. I don't know if nararamdaman mo yun, yung talagang taos puso kong pasasalamat sa iyo at sa inyo. Ayan, thank you.